aking talastas na pag-alis ko. Sabi, pag wala na siya, pag namatay na siya o nahatulan na siya sa Roma, ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo at hindi magpapatawad sa kawan. Pag may lumabas, may lilitaw. 30. At magsisilitaw. Saan? Sa mga kasamahan din ninyo. O, diba, nasa iglesia. Ang mga taong nagsasalita ng mga bagay na masasama upang magdala ng mga alagad sa kanilang bulihan. Ito yung pagkakawasak-wasak o pagkakahati-hati o pagkakasira ng tinatawag na kaharian na inilalarawan ng ating Panginoong Yesus sa panahon naman natin ngayon, yung sinabi ni Pablo. Pagkakasira ng kawan. Diba? So ano ang kahulugan nito? Para walang the divided kingdom meaning. This parable is every kingdom divided against itself with internal conflicts and factions will not be able to stand or prosper. Kasi kung palalaguin ang isang kingdom, ano ho? Kung ito ay walang pagtatalo-talo o pag-aaway-away, magiging magkakakampi ang lahat ng nasa loob nito. Ano? Ganon din sa isang lungsod na pinamumunuan ng, sabihin natin, mga mayor, o kapitan, o presidente, na isang bayan. Ganon din sa isang tahanan, magiging maganda ang kalalabasan sa ikatitibay ng kanilang kaharian. Jesus is illustrating the fact that the success of any kingdom relies on the unity among its members. So lahat ay kinakailangan ng pagkakaisa, no? Para magkaroon ng isang magandang resulta na ang inihahalimbawa nga sa panahon na ito ay nag-umpisa sa pagpapagaling ng ating Panginoong Yesus sa may sakit at sinasaniban ng masamang espiritu. Na dapat ang pagkakaisa ay laging nandoon upang maging matagumpay ang isang gawa. Parable of the divided kingdom lessons. You cannot serve two masters. The major lesson from this parable is that we cannot follow the way of the world and the teaching of Jesus as Christian. Dito mismo sa ating pagkatao ay nahahati sa dalawa. Isang flesh at isang spiritual. Kung minsan mapapansin natin pag nangibabaw ang kagustuhan natin o yung flesh, ito ay kukontra doon sa ating spiritual. Kaya mismo sa isang katawan na ito, na parang itinuturing na isang kingdom, pag ito ay hindi natin naipasunod sa Diyos, hindi nasakop ng salita ng Diyos, mawawasak yung katawan na ito. Gagawa ito na masama. Yun ang isang halimbawa kung bakit kinakailangan nakasasakop sa kautusan ng Diyos o sa kautusan ng hari ang isang kingdom upang hindi mawasak. We cannot serve both Satan and Jesus. There can only be one master over your life. Parang pinakikita rito na hindi naman pwedeng manal ka lang pagkaling. Pagtapos nito, babalikan na naman sa isang mga masasamang gawain ng sanlibutan ito. So, you serve Satan. Parang gano'n. Pagdating ng linggo, ikaw ay holy. Pagdating na naman ng Monday, ay wala na naman. Yun yung binabanggit na we cannot serve both Satan and Jesus. Na kailangan manatili ka kung ano pipiliin mo. Hanggang huli ito. Marami tayong pagdadaanan, marami tayong pagsubok sa pananampalataya. Ang manatili hanggang huli, maliligtas. Yun ang napakahalagang mensahe tungkol dito sa The Divided Kingdom. As a Christian, you must commit yourself to the Word of God and follow the example of Jesus Christ while rejecting the false teachings of the world. There is no way to serve God and continue to do things that go against His way. Laging sa pangangaral ng ating Panginoong Yesus, ikinakalat niya yung tinatawag na salita ng Diyos. Pilit siyang pinagsasalita, pero hindi siya nagsasalita sa harap ng mga matataas na hukom sa panahon na yun. Dahil diba, kumbaga sa isang inaaresto, you have to remain silent. Parang gano'n. No? Kung ka magpaliwanag, kumuha ka ng abogado. Parang gano'n. So dito makikita natin, ang isang halimbawa
na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na yung hindi sa Kanya, laban sa Kanya. Yung hindi tumutulong magtipon ay nagkakalat. Sa John 1:847 ADB, ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito'y hindi ninyo dinirinig sapagkat kayo ay hindi sa Diyos. Tinutukoy dun ni Juan yung mga audience niya. Kanino ba kayo? Sino ba tagasunod nyo? Kanino ba kayo? Dito kay Moses. Patay. Sino ba si Moses? Lingkod ng Diyos. So kaya nagkakaroon ng ganito. Dahil mas sinusunod nila si Moses. Yung kautusan ni Moses ay galing sa Diyos. Kaya binanggit niya salitang ito na ang sa Diyos ay nakikinig ng mga salita ng Diyos. Dahil dito hindi ninyo dinirinig. Bakit? Sapagkat kayo hindi sa Diyos. Hindi kayo pagpasabog ng salita. Kasi yung chapter 13 ito, paghahasik Kasi chapter 12 tayo. Kaya pinakita niya yung paano yung paghahasik. Nagsisagot ang mga Hudyo at sa kanya sinabi, hindi ba magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? Galit din sila sa mga Samaritano. Yung mga ito, kasi mabababang uri iyan. Pag sinabi Samaritano, mababang uri, cheap. Gano'n. Na nasa low profile ng buhay. Pag sinabi mga Pariseo, Sadduceo, teachers of the law, may mga pride yan. Bakit? Mga nag-aral yan. Mga degree holder yan. Parang gano'n. Hindi mo pwede basta-bastahin yan. Kaya nakita niyo yung dagod Samaritano, makita ang nakahando sa yung isa. Ay, Samaritano ito, lumagpas yung pare. Nakita uli ng isa. Libita pa man din, Samaritano. Nagpasan. Kaya ang pagtanaw nila, itong mga ito na tinatawag na hipokrito, mga Hudyo, na sinasabi, hindi baga magaling ang aming pagkasabi na ikaw ay isang Samaritano at mayroon kang demonyo? 8:49, sumagot si Jesus, ako'y walang demonyo, kundi pinagpupurihan ko ang aking Ama at ako'y inyong sinisiraan ng puri. Sa kanyang buong pangangaral, number 1 enemy ni Jesus Christ ito. Pero, sinabi ba niya sa kanyang mga kaaway, dahil siya rin mismo nagturo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Sinabi ba niya sa kanyang mga kaaway ang mga kasumpa-sumpang bagay? Wala. Nung siya ay nakapako sa krus, ano ang sinabi niya sa mga ito, na kanyang audience din? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang ginagawa nila. So, isang magandang halimbawa sa atin bilang mga tagasunod ng Panginoong Yesus na napakahirap sa puntong yun na nandun pa mismo yung mga taong umusig at nagpapako sa'yo para sabihin mo yung salitang, Ama, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang mga ginagawa. Mahirap yun. Kasi bakit? Pag tayo nasunod, sabi nga natin, pag tayo nasunod, ugali natin bawat isa, mawawasak tayo, sigurado. Kung walang Diyos na mamamagitan sa atin, kung wala yung Biblia na yan, magpapatayin tayo, hindi sigurado mo yan. Ito lang namamagitan sa atin. Itinutulong tayo ay maging mapagmahal sa kabila ng lahat ng mga pagdadaanan natin sa buhay at sa ating kapwa. Ayon dito sa Efeso chapter 4, verse 1, sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, namamanhid nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo magsilakan ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod na magbatahan kayo sa pag-ibig. Sa mga panahon na ito, kung mapapansin natin, tinutuligsa sila ng problema. No? Paano kang sasamba sa kasaysayan nito na ikaw ay pinabuhuli ng mga Romano? Pwede kang magreklamo sa Diyos sa panahon na yun. Bakit naman ganun, Panginoon? Kung kailan naman naglilingkod, bakit naman kami pagpapatay? Paano kami makasasamba? Tinuturuan sila na maging mahinahon kasi hindi nila pwede pa-irayin yung sarili nila.
ano, sinaktan ka, papatayin mo na. Parang gano'n.